Kaya salamat sa mga awit. Ngayong buntag, kanang tanan. Dalay ko na ginauna sa kahigayonan nga makahalat kita pagsimba together no sa mga kaigsunan magsimba kita sa Dios. Karon sa atong mensahe Roma kapitulo 6. So natay communion karon no sa atong part sa atong pagsimba kay first Sunday man. So medyo shorten gamay ang atong minutes sa atong mensahe. So ako lang paspason jutay, I hope may mamati mong mayo kay chapter 6 man iti buok na verses, no? 23 ni ka bersikulo mga igsoon. So ang atong ma-learn karon dinhi sa atong mensahe sa chapter 6, ang atong makuha nga lesson, ang implication suman kita nga nahimong matarong diha kang Kristo Jesus. So unsa man karon ang implications dinhi sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, no? Human ka nagtuo kang Jesus Christ na atong Savior. Okay? Kaya ingon sa Bible, ang tao makasasala, ang Christian paano siya ma-declare nga justified, no? Ma-justify siya. Mao na nga mingabot si Jesus Christ sa cross of Calvary, dito gibayaran ni Jesus ang atong mga sala. Mao nang word nga atonement, no? Na dito ang redemption, ransom, mao na siya mga igsoon gibayaran ni Jesus Christ. O human kita minto kang Jesus Christ, kita ingon sa Bible, sa dihang gi-declare na ikaw nga you are now justified. Ingon sa Bible sa Roma 5 atong gitunan sa miagi, the righteousness of Jesus Christ was imputed to your account. No? Matarong ka. Kaya gi-declare naman sa Ginoo nga you are righteous, no? Wala ka gibayaran ang imong mga sala. Yes, makasala ta, pero gibayaran ang atong mga sala. So the righteousness of Jesus Christ was imputed to us, mga igsoon. Mao na nga salamat sa Ginoo nga kining tanan pirmini nga gini-emphasize sa atong series of study nga kining grasya sa Ginoo kanato, no? O atong pahinumduman nga kining grasya o ang gitawag nga buhat dili sila compatible nga magkahiusa, I mean sa atong justification. Kaya teaching sa Bible, kining justification nga ideklara ang usa ka tawo nga matarong, kini grasya lang sa Dios kanato. No? Gigrasyahan ka sa Ginoo. So dili sa atong buhat. Okay? Kaya kung piniagi sa buhat, ingon sa Bible sa Roma 4, kini ang grasya dili ani matawag nga grasya o hatag. Kini bayad na kay kung apilan og buhat, no? So hinumduman na nato mga igsoon nga regarding sa atong justification, kita nakaangkon ini sa grasya ra gyud sa Ginoo, no? So karon di ta maglangay sa di pa kita magpadayon magaampo sa ta. Lord God, sa magatono sa kami sa imong mga pulong, tabangi giyahi kami o pasabta kami Lord sa mga kamatuoran dinhi sa Roma kapitulo 6 aron nga kami Ginoo sa makasabot amo kining i-aplikar mo among tindugan barugan sa among kinabuhi Lord ug giahi kami sa pag-apply niini sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Giahi kami sa imong Espiritu Santo, kami nagaampo in Jesus name. Amen. Verse 1 sa atong Bisaya nga translation, no? Busa unsa may atong ikasulti. Magpadayon ba kita diha sa sala aron modagaya ang grasya. Now, remember mga igsoon nga ang Bible sa dang gisulat siya, wala siya originally wala siya chapter o verse. Mga around 17th century na ni siya gibutangan og chapter o verse. Kaya unsa man itong gisulti nato sa last portion sa miaging Domingo sa chapter 5. Giingon dito mga igsoon nga where sin abound, God's grace abounded more. Mo tingon na nato sa atong mensahe last Sunday. Kundi ang sala nagadagaya. Ang grasya sa Ginoo ingon diha mas labaw pa nga nagadagaya, mas labaw pa meaning whatever the height of sin is, the grace of God is still higher, no? Taas pirmi. Malapawan pirmi ang abounding sin sa tao.
Mo na ngayon na to miyagi, if you remember the implications, nga ang tao, bisan unsa siya, kadakong makasasala, he or she may be the greatest or the chief sinners dinhi sa kalibutan, still kung siya mo dawat kang Jesus Christ, ang grasya sa Ginoo gihapon igo ug labaw pa nga mo cover diha, no, muluwas kaniya gikan sa iyang mga sala. Nagkaroon ng argument at that's why ingon ako mga exon nga kining Roma, no, gigamit ni sa mga abogado nga text, no, sa uban nga mga university. Tungod kay inabogado ni siya ang presentation mga exon kay si Pablo, usa ni siya ka abogado si Pablo, no, before siya na-convert. Expert ni siya sa law mga exon. So, gi-anticipate ni Pablo ang rason. Margyo ang tao ngayon, ay kung makasala di ay ka, andam ang grasya sa Ginoo nga mo labaw pa sa atong mga sala. Ang karon moingon ang tao, pwede ra day magsige tayo di pakasala. Anyway, available ang grasya sa Ginoo. Ug labaw pa sa akong mga sala, meaning no problem, no? Amo na karon. Usahay mao ba yan ang argument nga mabatian nato sa mga tao sa uban. Moingon sila nato, nag-claim mo nga luwas na mo, di na dahil mo makasala. No? Di ba makasala ba mo? No? So, kung paduyan, pasundan nato ni nga mga argument, mga exon, mo ni, kani siya nga chapter, mo ni mutubag na nga mga argument. No? So, yun din busa, kung sa may atong ikasulti, mupadayon ba kita diha sa sala, aron mo dagaya ang gasya. Anyway, naman dahil ang grasya available, nagaya mo na siya. So, okay ra ba dahil na mupadayon ka sa pagpakasala? Mo na siya. Gitubag ni sa verse 2, sa inong sa verse 2. No? Exclamation, daily gayon. Okay? Again mintuta kang Jesus Christ, na matarong ka sa grasya sa Ginoo, not by our works. Karon nga matarong na ka, magpadayon pa ba ta sa pagpakasala? Ingon sa Bible, dili mo na ana ang plano sa Ginoo para nato, mata niya giluwas. Ingon diri, dili gayud, ha? Ayaw pa kunahon na ngayon ka kung Christian na ka. Yes, sigurado naman atong kaluwasan, assured na siya. Ayaw pa kunahon na nga pwede ra magkinabuhi ko nga kinala pagpakasala, no? Ayaw ana kay dili na mo ang katuyuan sa Ginoo nga kita maglunang, magkinabuhi sa sala, humanta niya, gihinluan, gibayaran ang atong mga sala. So yun sa verse 2, no? Dili gayud. Okay, na mga arguments ini nga mo follow nga no, unsa pa ubang mga explanation. Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon pa man nato sa pagkinabuhi ibiha niya na. Ang reality mga exon daw, di ba man kita nagtuo kang Jesus Christ? Unsa ganing atong gituohan ni Jesus Christ? The good news of our salvation. Ang iyang kamatayon sa cross of Calvary, no? Ang iyang pagkalansang dito sa cross, tungod ugalang sa atong mga sala. Namatay siya, gilubong. After 3 days, napanaw siya. Muna itong gituohan mga exon. O ato ning sabto no kayo. Kay mahimungdanon ni siya mga exon nga kini ato gayud nga maklarohan kayo sa pagsabot nini nga katuding gihimo ni Jesus Christ didto, mao kadto ang gihimo niya alang kanato, no? Padayon sa natong basa. Verse 3, wala ba kamo masayon nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. Na-mention din word nga baptism, no? So most kita tanan diri halos-halos na baptize, water baptism. Ang atong water baptism mga exon, symbolikal lang na siya. Symbol lang. Na ay reality, spiritual reality actually nga nahitabo. Ang spiritual reality nga nahitabo, umaytag spiritual reality, di na ito makita ba, pero truth, tinuod. Nga humanta nagtuo kang Jesus Christ nga atong Savior, no? Sa dihang gipatay siya, gilubong, o nabanhaw, kadto mga igsoon, gihimo to ni Jesus para kanimo ug kanako. Meaning, substitutionary man to, imo to, ako to.
We died, buried, and resurrected. Pero ngayon ka, di ba si Jesus naman to? Pero sa teaching sa Bible, mga igsoon, ikaw to o ako, ang gipakamatyan ni Jesus Christ. Okay, ato sa padayon ng sagbasa. Verse 4. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa mga kita usab maglakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Okay. Again ha, ang atong water baptism na simbolika sa spiritual truth. Okay? Di ba sa diha gituslog ka sa ilawom sa tubig? Mao na ang atong kamatayon. Sa spiritual aspect, sa dihang nagbutwa ka sa tubig, mao na ang atong resurrection. Mao na ang atong bag-o nga kinabuhi. Okay? Mao na ang spiritual truth. Pero gipaagi na water baptism ano man, aron ay makita symbolical nga ang truth spiritual makita sa symbolical nga makita sa tao. So mao ning bautismo mga igsoon. Karon padayon sa nato kay kun nahiusa kita kaniya kang Hesus no, diha sa dagway sa iyang kamatayon, mahiusa usab kita kaniya diha sa pagkabanhaw. Notice the word nahiusa, no? Our union. Okay? Unification. We are united with Christ. Layo ang pagitan sa tinuig, no? Almost 2,000 years namatay si Jesus Christ sa cross of Calvary. But remember mga igsoon, kadto nga binuhatan ni Jesus Christ was imputed to your account. Kung nakarecall ka mo, pagsugod na to sa 2 Sundays ago, nag-mention ko tulo ka imputation nga gisulti sa Bible. Kung sa to gani, number 1, the imputation, ang sala ni Adan, siya ra mo sa nakasala. But the sin of all humanity for the coming generations was imputed to the, ang sala ni Adan was imputed to humanity. Okay? Wala kay sala, but when Adam sinned, ang iyang sala was imputed to us, nahimutang makasasala. Ay kaduha nga imputation, morning, sa cross of Calvary. Okay? Sa dihang si Jesus na matay, no? Gilansang na matay, gilubong, unya na banhaw, kadto mga igsoon, imputation po to, meaning, ang gihimo ni Jesus, iyang ibayaran ang atong mga sala. Na-solve ang problem. Mo na siya. Ang atong mga sala imputed to Jesus Christ. Mo na kasi ang gihugman. Ang matagusan nato ng mga sala, ikaw, ako, coming generation, sila, kitang tanan gibayaran. Pinaagi sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross of Calvary. And we remember na nabalo naman si Jesus. Unsa man naron? Kita usab, no? Mao na siya nabanhaw usab kita diha sa bag-o nga kinabuhi. Okay? Kita karon man kita mingdawat ng Jesus Christ, wala ta nagpabilin sa kamatayon. Di ba nabanhaw man si Jesus? Naa usab kita diha sa bag-o nga kinabuhi. So ang kamatayon, old life, ang pagkabanhaw, new life. Mao na siya manigsoon. So mo ning i-explain ni Pablo, nakita nga mga Kristohanon, dili na ta magkinabuhi diha sa sala. Kay ingon ni Pablo, patay naman kita diha. Di ba sa atong kamatayon, ang atong daan patay na, gilubong na. Kini karon ang atong kinabuhi nga nanatay Kristo Jesus, mo na ni karon ang bag-o. Magkaiba ang daan nga kinabuhi ug ang bag-o nga kinabuhi. Ang bag-o nga kinabuhi nga nanay Hesukristo, no? Padayon na nato basa. Kita na sayon verse 6 nga ang atong karaang pagkatao gilansang sa krus ubang kang Kristo aron malaglag ang lawas sa sala ug dili na kita maulikon sa sala. Kita daw ang atong daan, ang atong old nature, no? Gilansang na dito sa krus. Mapata nag-exist at that time. Kay mga around 80-30 patong at tuig. 2025 na ta karon, mo na ingon ta mga 2000 na katuig. Pero ingon sa Biblia mga igsoon, dito sa cross of Calvary, no? Kini gisulbar ni Jesus Christ.
Verse 7, kay ang taong patay na gipahigawas na gikan sa sala. Okay, napatay naman ta diha sa pagkalubong, no? Ug kung namatay kita uban kang Kristo, ano siya? Nagtuo kita nga mabuhi gayon usab kita uban kaniya. Okay? So kining Christianity mga igsoon, ang atong gituuhan wala siya nagpabilin sa kamatayon. Di ba? Nabanaw siya, nabuhi siya. Mao na yung nakapapinasahi sa Christianity. Lahi sa matitsing sa Buddhism, sa Muslim, whatever and another religion, kay ang ilang mga leader namatay wala man na buhi. Pero kini si Jesus Christ, when He died for us. No? Mao na siya. Substitution. Verse 9. Kay nahibalo kita nga si Kristo nga nabanaw gikan sa mga patay, dili na gayud mamatay. Ang kamatayon dili na maggahom batok kaniya. Okay? So, ang resurrection ni Jesus, no? Ang iyang lawas, glorified body naman to, heavenly body. Dili na mapatay. Okay? Yun ang mga igsoon, theological understanding in verse 9, ang implication ini nindot kaayo, no? Nga sa ato pa, di ba kita na ang atong unification, diya kang Jesus, sa iyang pagkalansang sa cross, namatay, bilubong na banaw. Ang atong union diha mga igsoon, nindot kayo ang implication nga sa diyang nabanaw si Jesus Christ, nga dili na siya mapatay, mauusab kita. Mao na siya. Di ba yung ni Jesus, kung basahan mo sa John 4:25-24 nga, ang mutuo ka na ako, dili na siya mapatay. Ha? Dili na mapatay. Ano yung una na ba na? Tungkol kaya ibasihan mga igsoon, kini si Jesus Christ, ang iyang resurrection, no? Kay dili na siya mapatay. Di ba para man to ka na to, ang iyang gihimo. Kita nga nagtuo kang Jesus Christ, yes, namatay ta, kaya tungo sa itong union, diha kang Jesus. Pero kinabanhaman siya. Mo na yung diha, no? Mo na yung diri si Jesus, dili na siya mapatay. O ang implication ni mga igsoon, ang Kristohanon dili na sa mapatay. Kung sa maning kamatayon atong gisgutan, dili ni physical mga igsoon. This is about our relationship with God. Kinabuhi ni siya nga eternal. Dili ni siya ma-undo. Kung sa atong computer na ma-undo, no? Dili ma-cancel ang atong kinabuhi diha ng Kristo Jesus. That's why mga igsoon, kini siya nga verse, nagahisgot sa siya, the security nato. Nga kung kita dahil nga naana diha sa Ginoo, no chance nga ikaw mapatay, meaning mahimulag na pagbalik ba diha sa Ginoo? No. Dili na ikaw mapatay. Verse 10. Sa iyang pagkamatay, siya namatay ngadto sa sala sa makausa lamang. Apan ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi. Iyang gikinabuhi ngadto sa Dios, no? So si Jesus namatay kausa lang. Okay? Padayon, busa ka mo usab kinahanglan nga mag-isip. O mo na ang instruction na ni karon para sa mga Christians. Nagsugod si Pablo explain about death and resurrection of Jesus. Pero sa ganito, mao kadto ang gihimo ni Jesus para kanato. Our union with Christ dito sa cross of Calvary. Busa kamo, ingon na ni Pablo sa mga believer, kamo sa kinahanglan nga mag-isip, no? Isipan ninyo sa inyong kaugalingon nga patay na ngadto sa sala. Apan kamo buhi ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus. No? Isipan ninyo nga kamo patay na diha sa sala. Okay? Mora nga kita nga mga believer. Kining sala mga igsoon gikuha na ni gahom sa Dios. No? Nga mao'y magdumala, maghari sa mga believer, mga Kristohanon. No? Busayon sa Ginoo. Isipan ninyo nga kamo, no? Nga kamo patay na niya ng sala. Ayaw lang ninyo tugutin nga ang sala mao pa ang magdumala sa inyong kinabuhi. Kaya ang picture ni mga igsoon nga ang sala, mura siya hari ba? Hari nga nagaulipon sa tao. Pero ang usa ka tao sa dihang ningtuo siya kang Jesus Christ,
Nahiling kawas siya, nabayaran ni siya, no? Ang gapo sa sala, wa na ang chain of sin, naputol na. That's why ingon din sa pulong sa Ginoo, kamo nga mga believer, ayaw na kamo pagpadumala sa sala. Kay actually ang gahom sa sala, no? Naputol na, napatay na. Gihimo ni Jesus Christ sa cross of Calvary. Okay? Padayon sa natin basa. Busa ayaw ninyo paharia. Ayaw ninyo paharia ang sala diha sa inyong may kamatayon nga lawas. Aron patumanon sa mga pangibog niini. No? So kini nga tong lawas, apil man ni sa gibayaran ni Jesus Christ sa cross of Calvary. No? Makasala pa ni. Pero sa ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw ninyo pahimuan nga siyang ang sala maghari sa inyong kinabuhi. No? Ayaw na kamo pagpadikta sa hari nga sala. Kay wala na si power ka na to mga igsoon. Pero pwede ta makahimog sala when we comply, when we obey sa temptation of sin. Di ba na ginatukso pagyapon ta sa sala? But we have the power, mga igsoon, nga dili magpaulipon sa sala. No? That's why mga igsoon, ang mga Kristohanon, magkinabuhi sila nga magmadaugon batok sa sala. If you claim, i-claim mo ang victory sa gihimo ni Jesus Christ sa cross of Calvary. No? Padayon. Muna niya mga implications sa humantagi matarong sa Ginoo, no? Verse 13. Ayaw itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala. Ingon nga galamiton sa pagkadili matarong. You see? Parts of our body, kamo tiil, no? Dalunggan mata, every part of our body. Ingon sa Bible, ayaw na siya ipagamit sa mga buhat sa pagpakasala. No, ayaw na. Ingon sa pulong sa Ginoo. Hinuon itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga tao nga nabuhi gikan sa kamatayon ug ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa Dios, ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong. You see? Human daw ta giluwas sa Ginoo, gipakamatarong na niya, gihidluan na sa Ginoo, ingon sa Ginoo ayaw na mo balik dito sa lunang sa sala. Gusto na ko nga kay gihinluan mo na nako, magkinabuhi na kamo diha sa pagkamatarong. Mo na kita mga igsoon. Mo ni ang implications humanta gimatarong sa Ginoo. Magkinabuhi kita according to our identity. Our identity is we are righteous, holy. That's why sa Bible gitawag ang mga Kristohanon santos, saints. Kaya nga nang una naman, tungod sa binuhatan ni Jesus Christ alam ka nato. Nahimo kitang anak sa Dios, gibalaan sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, you live according to your identity. Gimatarong na ka sa Ginoo. That's why, mga igsoon, ang Kristohanon, no, believer ba, magkinabuhi gani ka sa sala, i-remind you ka sa Holy Spirit, naman kay Holy Spirit sa sulod mo, dili ni mao nga klaseng kinabuhi ang gusto sa Ginoo ay ipakinabuhi kanimo. Nakamatikod ka mo niya ang guilt kita, guilty. Nga mo disobey kita sa Ginoo, magkinabuhi ta sa sala, humanta na Kristohanon. Di ba guilty ta, no? Hala, nga gihimo man to nako, ano mo nagtuman to? Ang Holy Spirit may mo remind na to. Kaya nga naman, dili na ikaw, no? Mingbalik ka sa dapi nga gitugutan nimo ang sala mao na po'y maghari, no? So yun sa Bible, that's why ang Roma Kapitulo 6, magkinabuhi na ka nga matarong, kaya anak na nga sa Ginoo, no? Susukwahin no, sa anticipation sa ubang mga tao, nga kung may ngunta nga, nagdawat kang Jesus Christ nga Savior, luwas na ta, ang anticipation sa uban, kung ngayon ka naluwas na kami na hindi na dahil ka makasala, pwede na dahil bumalik ka sa kaluwasan, anyway, secure naman ang kaluwasan.
Gitubag na diri nga chapter mga igsoon. Ingon ni Pablo, dili ka mo balik sa pagpakasala. Kay mo nani. Mao ni. Kay ikaw ang pagkahari sa sala sa imong kinabuhi, patay na. Gikuha ang nag-rights ang sala. Power ang sala diha sa imong kinabuhi. Karon bago naman ka na naman ka sa Ginoo. So ingon dinhi sa Bible, himo ang imong lawas nga galamiton sa pagka-matarong. Oo, mo na siyang igsoon. Magkinabuhi na kita nga matarong. Verse 14. Kay ang sala dili magagahom diha kaninyo, tungod kay dili man kamo ilalom sa balaod, kung dili ilalom sa grasya, Ang grasya sa pagkamatarong diha kang Kristo Jesus. Diha ta na ilalom mga igsoon. Busa unsa man, verse 15. Magpakasala ba kita kay dili man kita ilalom sa balaod, kung dili ilalom sa grasya? Bisim na po ng tubag, dili gayud. Dili gayud. Kita nagiluwa sa Ginoo diha sa grasya. Your justification, my justification is by the grace of God. Grasya na sa Ginoo. Unya nabatay ground nga pwede iabusar, ingon sa Ginoo ayaw nag-iabusar. Ayaw pag kinabuhi sa sala. Dili gayud mo nang ingon sa Bible. Verse 16. So wala ba kamo masayod nga kung itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa, analogy ni siya mga igsoon, gigamit din niya ang gitawag servant or mga slaves. Kay common man ni sa ilang time kining slaves. Di ba naman siya napo ninyo sa una nga na sila yung merkado. Unya ang baligya dito tao himong ulipon. Common ni sa ilang mga igsoon. Ug mao ni nga pangunahuna gigamit ni Pablo nga illustration para sa mga Kristohanon. Ingon ani daw, ingon diri. Wala ba kamo masayod nga kung itugyan ninyo inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo mga ulipon niya nga inyong gituman. Mahimong ngadto sa sala nga maghatod ngadto sa kamatayon o ngadto sa pagka masinugtanon nga maghatod ngadto sa pagkamatarong. So ingon ni Pablo, pili mo sa mga ulipon. Ulipon sa sala nga maghatod og kamatayon or ulipon sa pagkamatarong nga naghatod di siya kinabuhing dayon. No? Ang point ba nga, kita ba nga mga Kristohanon lagi, believer, ayaw na mo pagpaulipon sa sala, kay dili na kita mao. No? Kita gimatarong na sa Ginoo. No? So live according to your spiritual identity, nga anak na ka sa Ginoo. Ang imong Ginoo, imong amahan, matarong, balaan, magkinabuhi ka kasama sa inyo. Verse 17. Apan salamat sa Dios nga kamo nga kaniadto ulipon sa sala, karon kinasing-kasing na nga nagtuman sa pagtulungan nga inyong gidawat. No? Kaniadto, yes, inanata ang atong kinabuhi sa una. Wa ba tayo Ginoo? Ang sala mo nagadumala kanato, di ba? Sa una. Pero ingon karon nga nanata sa Ginoo, ingon sa Ginoo ayaw na padumalaha pahariang sala sa imong kinabuhi. 18. Ug sa dihang gipaling kawas kamo gikan sa sala, kamo nahimong mga ulipon sa pagkamatarong. Slave gihapon ta actually. Pero ang atong slave, ang atong pagkaulipon, dili na ang sala mo'y atong amo. Sa una, ang atong amo, sala man. There is only a change nga naghari ka na to. Ulipon na kita da sa pagkamatarong diha sa Ginoo. No? So, ingon na ang atong example. No? For example, dito sa slave market, na nagpalit dito nga usa ka ulipon. Human siya gipalit, giingnan siya sa nagpalit. Okay. Nabayaran na nako ang imong gibayaran na nako aron makalingkawas ka. Okay? O dapat pabalo nimo free na ka. Ang katong gibayaran nga ulipon, mintubag siya. Pwede ba nga ako mahimo nimong ulipon? Di na ko mabalik sa slave market nga ulipon. Pero pwede ba nga
ako mahimo na nimong ulipon katubang nagpalit niya, gusto niya nga mao na iyang mahimong amo. Mao ni siya ang picture mga igsoon sa spiritual aspect. Humantagi luwas sa Ginoo, no? Redeemed from the slave market, gibayaran. The righteousness sa Ginoo iyang gihatag. Ang pinakanindot daw kay kita na natay bagong amo. Ang atong amo, ang atong boss, ang maghari nato dapat ang Ginoo na. Susunod na diha kaniya, living now a life of righteous life. 19. Nagsulti ako sa tawhanong paagi tungod sa inyong tawhanong kakulangan. Kay ingon nga kanadto inyong itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa kahugawan ug gikan sa usa ka kalapasan ngadto sa lain pang kalapasan. Busa karon kinahanglan itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong lawas. Ingon nga ulipon sa pagkamataro ngadto sa pagkabalaan. No? Naay duha ka ulipon nga ginmention dinhi. Kamong mga believer, sa una ingon ni Pablo, sa dihang naulipon pa kamo sa sala, nagapatuyang kamo sa pagpakasala nga pagpakasala. Mauna kamo sa una ingon ni Pablo. Pero karon sa dihang naanata diha kang Hesus Kristo, kinahanglan ang atong kinabuhi mauna ang pagkinabuhi nga matarong diha sa balaan nga pagkinabuhi, no? Mao na mga igsoon ang implications, no, sa spiritual truth na human kita nahimong mga righteous at tubangan sa Dios. Ayaw nagbalik sa dati kay dili ka ngayon na dili na ikaw magkinabuhi na ka nga padayon nga matarong at tubangan sa mga tao sa Dios. Sa dihang mga ulipon pa kamo sa sala, verse 20, nahigawas kamo sa pagkamatarong. 21. Apan mo sa may bunga nga naani ninyo gikan niadtong mga butang nga inyo nang gikaulaw karon. Ang sangputan sa maong mga butang mao ang kamatayon. So kining sala mga igsoon nga mao ang nagahari ba sa tao. Ang ending ba ngayang sangputanan kamatayon. Kung may utang kamatayon, ang meaning mo sa kamatayon separation. No? For example, no, masiparar, magpatunga gani ang sala, for example, sa mga mag-asawa, naitindin mga igsoon matretin ang ilang panaghiusan na masiparar sila. Kamutikot ko na sa imong pagpatrabaho, mo insert gani ang sala sa pagpatrabaho, naagyo tendency nga unsa ma-separar ka sa imong trabaho. Mao na ang nature sa sala mga igsoon. Sa imong pagpuyo sa community, maghimo gani kag sala na tendency nga masiparar ka diha sa community mo, kagyo ka tungod sa sala. Mao na ang nature sa sala mga igsoon, ultimately will bring separation. Now, kining diskutan din sa Bible nga separation, eternal death, no? Walay katapusan nga separation sa tao nga makasasala, no? Masiparar siya sa buhi nga Dios sa eternidad. O nang delikado. Kaya ang eternal separation, eternal death nga giskutan sa Bible, mauning linaw nga kalayo. Ang tao kung mabutang siya diha, mao na siya ang eternal death or eternal separation. Now karon kining isgutan din mga igsoon, no? Unsa may bunga sa pagbuhat daw sa pagpakasala, no? Ingon dihi kamatayon, no? Kamatayon walay maayong nga resulta, no? So nganong diha pa man ka nakabalo ka nga dili maayong dangatan diha. Now, again, no. Ang Kristohanon, kung magkinabuhi ta sa sala, okay, gingon sa Bible nga, secure na ang atong salvation, kay gasa, grasya man sa Ginoo, na anak ka eternal life, yes. Pero unsa may mag-miss sa Kristohanon, mga igsoon, kung kita magpadayon kinabuhin sa sala, you will miss the reward nga giandam sa Ginoo kanimo.
Unsa man ang mga reward, the crowns. Ang Ginoo mga igsoon, nag-andam siya crowns kanato. Mga reward. Ha? Unsa man ang mga reward? No, if you are faithful serving the Lord, mangdaog kag kalag, kanang kalag na daog na mo imong in-nurture, i-disciple, another reward na siya. Ha? Yun yung mga igsoon, mauna, gusto sa Ginoo nga kita maginabuhi ka nga, matarong. Kaya ito na'y maayo. Ha? Yes, kita gana tayong eternal life, napatay, giandam sa Ginoo nga reward, alang kanato. Inigaabot niya, mga igsoon. So, again, ang Kristohanon, ayaw na niya ng pagkinabuhi sa sala. Pero sa reality, mga igsoon, no? There is no Christian na sinless. Wala ita, Kristohanon nga walay sala. Di ba? Makasala ta. Unsay provision? 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just, to cleanse us from all our unrighteousness. No? Pasayloon ta sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga isitol nato ang sala. Kung nakasala ka, ayaw i-deny. Lord, nakasala ko, pasaylo ako, Lord. No? Andam ang Ginoo pasaylo mga igsoon. Pero mao ni, ayaw tugutin nga ang sala mulumlum, mutago sa imong kinabuhi. Usa ka buwan, usa ka tuig, pila na ka tuig, maura gyapon ang sala. No? Maugid na'y makapahatag burden sa atong kinabuhi. Nagamatikod ka mo niya na, nga ang magtago-tago og sala, makahatag ba yan ni siya, amnesia nato. Pagtago-tago nato sa atong sala, makahimo kitang maling tanong. Kung magtago-tago kang sala, wa na tay kalipay sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Kay siyempre, nahadlok na ka basig ma-discover imong sala. No? So walay maayo yun nga mahimo mga igsoon ang pagtugot sa sala nga mao magahari dinhi sa atong kinabuhi, no? You will miss the everyday blessings kung kita makinabuhi mga igsoon sa sala. So karon ningon dinhi, no, second to the last verse nato. Apan karon verse 22, nga gipaling kawas na kamo gikan sa sala ug nahimo ng mga ulipon sa Dios. Kita nyo? Ulipon na naman ta karon sa Dios. Ang bunga nga inyong nakuha mo ang pagkabalaan ug ang sangputan niini mo ang kinabuhing dayon. Oh. Ulipon naman ta karon sa Dios, di ba? Mao na nga kita magkinabuhi na nga matarong. No? Mao nang balik-balik dinigsulti mga igsoon sa Roma 6. Again, ang inyong lawas, ang bahing sa inyong lawas, ingon sa Bible ganina, ayaw ipagamit sa mga buhat sa pagpapasala. No? Unsay dapat? Kay ulipon naman ta sa Dios. Buhat na nga mga matarong. So mo yung buhat ng mga matarong, mao na siya mga down to earth nga mga instruction sa Bible. Ayaw nagpamakat, ayaw pangawat, ayaw pagsultig mga binuang, ayaw pagbinastos, ayaw na niya ng mga dili maayo. Daghan mga rules niya ng mga igsoon. Unsay angay nga pagabuhaton sa mga Kristohanon. O natun-an na namo sa layman last Friday day, no? Mao na akong giwali. Kita na ba mga Kristohanon, matarong naman ta. Yes, dili na to ma-perfect. Makasalamat gyapon ta. Kay pa si Lord ana sa atong paglakaw ingon nga Kristohanon, madaling hasta mapandol ta, meaning makasala gyapon ta. Pero ayaw pagpabilin diha. Kung napandol ka, bangon, barot. Kung nahugawan ka, panghinaw. Mao na mga igsoon, ang atong pagkinabuhi, ingon nga mga tumuluho kang Kristo Jesus, magkinabuhi ta nga matarong. Mao nang ato nga generally purpose sa atong kinabuhi karon, magkinabuhi ta nga matarong. Pero kay makasala man gyud ta gihapon, mao na nga atong isito sa Ginoo, Lord. No, wa mo gyud tayo matago sa Ginoo, mangko na lang gyud ta, Lord, nakasala ko, Lord. Nasuko ko kanina, nakapamalikas ko. Dahil kasi mga Kristiyano, malikas. Lord, napikit ko kanina tungkol sa kong kahadlok na makakaw ko, Lord. No? Mga yung pagpasaylo sa Ginoo, pero kabalot nga dili na kita.
Mangayo kag pasaylo sa Ginoo, Lord, sorry Lord. I know Lord nga dili na mao ang dapat nako himong. Kay ulipon ko nimo Ginoo, makinabuhi ko nga matarong. Ha? Mao na kita mga igsoon. So karon ang summary, mao ning summary, very familiar nato ka verse, ginagamit din nato sa atong pagpang-witness, di ba? Romans 6:23, mao ning last verse. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. No? Yes, ang sala naa na siya kabayaran kamatayon. So, anong pagpadayon magyud diha nga di man maayong sangputan. Usahay dili baya kamatayon diretso, napay kaulawan, no? Shame, kaulawan. Kung maghimo og sala. Dirita sa pagkaulipong sa Dios kay maayo yung sa pulong sa Ginoo, no? Ang gasa sa Dios unsa kinabuhing dayon. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So karon mga igsoon diri naman ta nagadawat naman tayo ning gasa sa Dios kinabuhing dayon. So karon gi-remind na ta ni Pablo unsa man karon itong himon sa atong lawas. Wa pa man ta gi-rapture, wa pa ta gikuha sa Ginoo. Naghulat kita, nagkuha ta sa Ginoo. Ang mensahe is ayaw gamitan imong lawas sa sala. Ang imong agalon dili na ang sala. Ang imong agalon karon mao na ang Dios. Unya kay ang Dios nato matarong balaan. Mao na nga kita mga anak man ta sa Dios. No, human ta nagtuo kang Jesus Christ nga Savior, anak ka sa Dios. No? Busa pag kinabuhi kita sumala, no? Sa kinaiya sa atong langitnong amahan. Ang atong langitnong amahan balaan matarong siya. No? Mga kita nga mga igsoon. So, no? Medyo ang atong mensahe mo rin nagkadugay nagkalisod kay nga naman ang applications ni no nindot mo gudto nga na matarong ta sa gihimo ni Jesus Christ sa cross of Calvary. Mo to atong justification. Yes, justify na ta. Matarong na ta. Praise God ana. Gasa na sa Ginoo. Pero kita ba karon human na ta gimatarong sa Ginoo? Slowly, hinayon ako. Mubalik pa ba ta sa pagpakasala? Mao ba na ang design sa Ginoo alang nato? Dako kayong exclamation point dingon ni Pablo sa iyang sulat. Dili gayon. Ayaw nagbalik sa sala. No, that's why sa Bible na yung mga pagtudlo, ang anak sa Ginoo iyang ginadisiplina. Latuson sa Ginoo iyang mga katawhan. No, human kaniya gi pakamatyan sa cross of Calvary, gihinduan, gimatarong sa Ginoo. Magpabadlong gani gyapon ka nga Kristohanon, ang imong amahan dili na mupiyong lang. Mag-andam gyud na siya glatos para nimo. Aron nga magtarong ka. Ug sa iyang latos, na may latos nga silhig tukog. Pero napoy latos mga igsoon nga stick na gyud. Ug di gyud ka mamati, napa may 2x2 nga bunal sa Ginoo. No? O di ta ganahan na sakit na kayo. You see mga igsoon, ingon niya ang Ginoo sa pagtratar kanato. Dili niya siya mutugot nga ang Kristohanon ang iyang anak magkinabuhi, maglunang, balik sa sala. Ang sala mo ay magdumala, maghari dito kanila. Kay sila, gipalit na sa Diyos. Gipalit na kita sa Diyos. Siya na karon atong amo. No? Ulipon na ta sa Diyos. Busa, the message is simple, magkinabuhi na kita nga matarong. Parts of our body, our feet, hands, eyes, ears. Ang atong mind, gamito na nato ni sa pagkamatarong. Ang Ginoo magpakamayo sa iyang pulong mag-aabot ta. Yes, Father God in heaven, we thank you Lord sa mga reminder nimo kanamo dinhi sa imong mga pulong. Ang implication suman ang tao na justify, na declare nga righteous sa imong atubangan. Salamat Amahan na pinagi kang Jesus Christ na himo kaming matarong. Gasa libre nga hatag nimo kanamo. O Lord, imo kaming gisuklihan karon unsay dapat mahitabo sa among lawas.
Dili na namo di ay kini gamiton sa pagpakasala. Gamito namo ang among lawas, Lord God, sa pagbuhat sa mga matarong nga mga buhat. Ginoo, tagay kami kaisog, kadasig, gamhi ang imong mga katawhan, pinaagi sa imong Espiritu Santo. Puna kami, aron sa imong mahimo namo o Dios, ang buot nimo nga ipabuhat kanamo. Kami nagaampo, nagapanugyan ni tanan in Jesus' name. Amen.